Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo po ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita. Pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita at para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan. Pakundangan sa pahayag ng tapat na saksing Espiritu sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil nga siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galayon ay maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Inikayat nito ang mga tao at sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila. Magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galayon, "Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at ang kautusan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo." At sila'y pinalabas sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galayon. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto, sapagkat nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cencrea, nagpaputol siya ng buhok, sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria, kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan.
Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang pinansuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya ay papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumaini po ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito ay magiging kagalakan. Kapag nagparamdam ng isang babaeng manganganak, siya ay nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kaniyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sanlibutan ang isang sanggol. Kaya hindi naman kayo. Nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. May mga inaho na nanonood sa atin, may mga ina rin na naririto. Ramdam ho ninyo at naranasan ho ninyo kung papaano manganak. At yung iba, may kilala nga ako ang sabi, una pa lamang anak ay hindi na mauulitan. Napakahirap manganak. Lalo na pag nag-labor da, buti sana kung isang oras lang nagle-labor. Minsan ang iba 12 hours. 48 hours na nagle-labor. Pero pagkatapos manganak at narinig na ang iyak ng bata, doon natin nakikita ang tuwa ng isang ina. Ay taon-taon na lamang ang sabi ay ayaw ko nang manganak. Ang hirap anak, tama na ring isa, tama na. Diyos ko po naman, ay umabot sa 8 ang anak. Kahit pang 8, ayaw ko na. At ito ay paghahalintulad sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Yung impending difficulties, impending pains, nakakaharapin nila sa kinabukasan.
Sabi niya ay, maghihirap kayo ngayon. Pero darating ang araw na kayo ay magtatagumpay. In our life, pains and joys are inseparable. Defeat and victory are inseparable. Loser, winner, that is our part and parcel of our life. Kaya kung titingnan natin sa ating buhay, worth it ba yung aking paghihirap? Yung mga ina, mga ama, sa simpleng trabaho, tricycle driver, maglalaba, jeepney driver, o kahit anumang propesyon, di hubad pag madaming anak at napagtapos, salamat sa Diyos. Worth it ang aking pagpapagod. Worth it ang kalyo sa mga kamay. Sapagkat sa paghihirap, darating ang tagumpay. Kaya nga kung titingnan din natin sa ating buhay, ay hindi lang naman ho ng pains and sufferings ay nagdudulot ng good reason. Sapagkat para sa atin, yung panganganak na inihalin tulad dito, sa paghihirap din mismo ng ating Panginoong Hesus, ay may good reason. At anong good reason na ito? Ito, yung ating pakikibahagi ngayon sa buhay Kristiyano kay Jesus. Siya'y nakaranas ng paghihirap at siya'y namatay at siya din ay muling nabuhay. Ang mga alagad nakaranas din ito, pero for good reason. May magandang dahilan. Sapagkat yung iba, kaya naghihirap ay hindi dahil for good reason. It is because of personal motivation or personal interest. Ay halimbawa na lamang, naghirap ay dahil sa bisyo, sugal. Ang reason ho yun. Pero yung pagsasakripisyo at paghihirap na ginagawa kahit sa trabaho, dahil ang gusto mo yung good reason, may dahilan para mapatapos ang mga anak. Ay lalo na yung sakripisyo ng ating mahal sa buhay na nasa ibang bansa. Ang akalangan nila, ang ganda-ganda ng buhay doon. Ang kalangan nila, madali ang buhay doon. Ala ng mga taga rin, pag uuwi din, magtatampo ba at walang padala? Magtatampo pa at hindi nabigyan. Eh, ang akala nga, ganun na lamang. Ay yung mawalay ka sa pamilya, na magkasakit ang iyong anak, na malayo ka, ay hindi mo alam ang gagawin. At yung gabi nga, ay para sa kanila, ginagawa nilang araw. Pero ito yung pain na nararanasan nila. Pero after that naman, yung joys na makita, pag-uwi, magandang bahay na pinagawa, na pinundar na kaunting negosyo, at higit sa lahat, na pagtapos ang mga anak. Yan ang parte ng ating buhay. Sa ating unang pagbasa, ay nagpakita ang ating Panginoon sa pamagitan ng pangitain kay San Pablo. At ano ang sabi sa kanya? Huwag kang matakot, huwag kang umalis, magpatuloy ka, sapagkat sumasa iyo ang Panginoon. Kung bibilangin natin ang salitang huwag matakot sa Biblia, 365 plus, ibig sabihin, araw-araw sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot. At isa ho naman sa nararanasan natin sa buhay natin ay pagkatakot. Kahit ako din naman, minsan natatakot. Natatakot saan? Baka magkasakit. Lalo tigit sa may pamilya, pagkaliliitan ng mga anak, padre de pamilya, ang ina, anong dasal lagi niyan? Sana'y humaba pa ang buhay, sana'y makita ko pa ang mga anak ko na umaakyat sa stage, sana'y makita ko pa ang apo ko. Yan, maraming pangamba, maraming kinatatakutan. Kinatatakutan ng seguridad sa kinabukasan. Nung pandemya, ang daming natakot sa atin. Hanggang ngayon, nangangamba na ulit tayo.
Marami tayong kinatatakutan. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag tayong matakot. Magpatuloy tayo sa ating buhay sapagkat sumasa atin siya. At yan hindi ng paalaala para sa atin. Ano ba yung pagkatakot na gusto nating ma-overcome? Sapagkat ang gusto ng ating Panginoon, yung pagkatakot na ito ay mawala sa atin upang nang sa ganon ay magpapatuloy tayo sa ating buhay na kasama siya. Yung nga hong pagkakataon na kahit sa mga estudyante na tatakot bumagsak, kahit sa isang ordinaryong tao, ay ano bang mangyayari sa akin sa kinabukasan? Hindi mawawala minsan itong mga takot na ito. Yung iba naman ay papakitang tao na sila ay malakas, papakitang tao na sila ay walang takot, pero deep inside, nandoon ang kaba. Yung nga ang iba, ay takot magpa-check up. Magpakuha ng dugo ay takot. Ay naalala ko yung pumunta sa dentista, dan sabi doon sa doktor ay, Dok, ay ako'y natatakot magpabunot ng ngipin. O sabi ng doktor ay, o sige, bibigyan kita ng gamot na pampalakas ng loob. Inom. Sabi ng doktor, matapang ka na. Oo naman, Dok, matapang na ako. Kung sinong bubunot ng ngipin ko, ay susuntukin ko. Napaiba ang tapang. Ang katakutan ho natin ay pag nawala na ho si Jesus sa buhay natin. Ang katakutan ho natin kapag hindi na natin naipangaral si Jesus. Matakot ho tayo pag hindi na ho tayo marunong magmahal. Matakot ho tayo pag hindi na ho tayo marunong maawa. Matakot ho tayo kapag lumayo na tayo sa ating Panginoon. Habang inaasam natin at tinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkalob sa atin ng lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa makapangyarihang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kaming muli sa iyong kagalakan, Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway magpahingalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito ng may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin po kayo mga kapatid ang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po at kalugdan ng mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang o hindi tumubo pa ng mga kalubong walang katapusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal. Nabuksang ganap ang ngayong tahanan at kami pinaghaharian mo'y naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus na lupig ang kamatayan, sa kaniyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon ang banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa iyong pag-ibig, kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol San Jose Marelo at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Bigyan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristo muling nabuhay, sinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Palad po tayong lahat ng mga inanan sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Manaming mapagmahal, ipagpatuloy mo ngayong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, subaybayan, lingapin. Kasama na po niyong mga bahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naialay na taglin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.